Si Lina's POV. No, hindi pwede. Lakas loob kong bigkas. Napansin kong pagkagulat sa mga mata ni Damon habang nakatitig sa akin. Ano ang sabi mo? Seryoso niyang bigkas. Narinig mo bang sinabi ko? Sabi ko, hindi pwede. Hindi ako papayag. Lakas loob kong sagot. Nakipagtitigan pa ako sa kanya para iparating sa kanya na seryoso ako sa sinasabi ko. Hindi ka papayag? Bakit? Akala ko ba gusto mo na umuwi sa inyo? Ano ang dahilan at bakit biglang nagbagong isip mo? Seryoso niyang tanong sa akin habang hindi niya inaalis ang pagkatitig sa aking muka. Hindi ko alam. Pero isa lang ang sigurado ako ngayon. Hindi ako uuwi sa amin habang hindi mo masasatisfied ang cravings ko. Seryoso kong sagot sa kanya, sabay ng dahan-dahan kung paghubad sa suot kong pantulog. Inuna kong hubarin ang aking blouse habang hindi ko inaalis ang pagkakatitig sa kanyang mga mata. Siguro nga nababaliw na ako sa ginagawa ko ngayon. Siguro nga napakalaking tanga ko pero wala akong pakialam. Gusto ko lang naman na maging masaya eh. Gusto ko siyang maramdaman ulit. Tinitigan mo na lang ba ako dyan? Sa naalala ko, sinabi mo sa akin noon na wala kang balak na tigilan ako hanggat hindi mo ako napapagsawaan. Huwag mo sabihin na naduduwag ka na ngayon. Nangahamon ng tingin na binigkas sa kanya. Napansin kong paggalaw ng Adam's apple niya habang naglalakbay ang paningin niya sa buo kong katawan. Hinahamon mo ba ako? Gusto mo ba talagang subukan ko hanggang saan at kailan ang lakas ko? Garalgal ang boses na bigkas niya. Yes, gusto kitang subukan, Damon. Sabihin na natin masyado kitang namiss. Masyado ko namiss ang lahat ng mga ginagawa mo sa akin noon. Nangaakit ang tono na boses na bigkas ko. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob para sabihin sa kanya ang katagang ito ngayon. Hindi ko alam kung kailan pa naging makapal ang mukha ko. Ni sa hinagap, hindi ko akalain na magagawa ko palang mangakit ng isang lalaki. Lalaking gusto kong kamuhian dahil sa ginawa niya sa aking pambababoy. Okay, your wish is my command, Selena. Sino ba naman ako para tanggihan ng cravings mo, hindi ba? Nakangisi niyang sambit at halos inisang hakbang niya lang ang pagitan namin dalawa. At kasunod noon ay mapasok niya ako hinalikan sa labi. Kaagad naman nagdiwang ang kalooban ko. Kay tagal ko itong hinintay. Ilang linggo ko rin itong inasam at sa wakas dumating din siya para muling ipadama sa akin ang langit. Kaagad na nabuhay ang matinding pagnanasa sa buo kong sistema. Kaagad kong tinugon ang halik niya. Ito naman ang hanap ko. Magpapakipot pa ba ako? No. Wala akong balak na magpakipot dahil ginusto ko rin naman ito eh. Ito ang pinakaasam ng katawan ko at hindi ko to palalagpasin. Damon, masyado na ako natupok sa matinding pagnanasa at isa lang ang sinisigaw ng puso't isipan ko ngayon. Gusto ko ang ginagawa niya. Gustong gusto ko ulit siyang maramdaman kagaya ng dati. Gusto ko to. Ginusto ko ito kaya walang sino man ang makakapigil sa akin para lalo pa itong magustuhan. Sigurado ka na ba dito? Hindi mo ba to pagsisisihan? Seryoso niyang tanong sa akin. Matamis ko naman siyang initian. Sa palagay mo ba, dapat ba akong mag-alala? Nakuha mo ng lahat sa akin at gusto ko lang namang sulitin. Ang mga panahon na magkasama tayong dalawa, nakangiti kong sagot sa kanya. Alam ko sa mga sandaling ito, hindi lang katawan kong naangkin niya, pati na rin ang puso ko. Bahala na. Bahala na ang kapalaran na magdikta sa magiging kinabukasan ko. Magkasama tayo? Sure, nakangiting sagot niya sa akin. Wala na rin akong pakialam pa kung may makakarinig mas sa akin ngayon dahil ang importante lang naman sa akin sa ngayon ay masaya ako sa ginagawa niya sa akin. Tuluyan ko nang kinalimutan ang kung anuman ang sitwasyon ko sa mga kamay ni Damon. Tuluyan na ako nahulog sa kanya. Tuluyan na ako nadala sa init ng katawan at kakaibang damdamin na umuusbong sa puso ko. Alam ko sa sarili ko na mahihirapan na akong kumuwala sa kanya. Nakuha niya na kasi ang lahat sa akin. Hindi lang ang katawan ko, kundi pati ang puso't isipan ko. Amin ang buong gabi, hindi ko alam kung makailang ulit akong inangkin ni Damon sa magdamag basta nakatulog na lang ako. Sa matinding pagod at muling nagising na abala na naman siya sa kakamukbang sa akin. Kaya muli ako nagpaubaya. Ni sa hinagap ko, hindi ko akalaing magagawa ko to. Akala ko para lang ako kay George. Hindi pala. Sa mahigit 1 buwan kong pagtira dito sa isla,
Tanging kay Damon lang nakatutok ang isipan ko. At ngayon nandito na siya. Sisiguraduhin ko na hindi niya na ako iiwan pang ulit sa malungkot na islang ito. Gusto ko siyang palaging makasama. Gusto ko maramdaman palagi ang presensya niya. Hindi ka pa ba pagod? Hindi ka pa ba nagugutom? Mahina akong sambit. Napansin ko kaagad na napaangat ang ulo niya at direktang tumitig sa akin. Para kang isang putahe na nakakatakam at nakakagigil si Lina. Nakangisi niyang sambit. Hindi ko mapigilan na mapangiti. Ito rin naman ang plano ko. Gusto ko siyang baliwin sa akin. Hindi kasi pwedeng ako lang ang baliw sa kanya. Dapat mutual ang feelings naming dalawa sa isa't isa para masaya. Tanghali na natapos kaming dalawa ni Damon. Ramdam ko na ulit ang pananakit ng aking katawan habang nakatapat ang hubad kong katawan sa ragasan ng tubig mula sa shower. Pagkatapos ng mainit na sandali na namagitan sa aming dalawa, nagpahinga lang kami ng konti at binuhat niya ako patungo dito sa banyo para sabay kaming maligo. Pakiramdam ko ay nasa alapapa ko sa mga sumunod na araw na nagdaan. Masyado akong nag-enjoy sa presensya ni Damon, to the point na halos nakalimutan ko ng lahat sa akin. Tuluyan na ako ipinagkalulo sa aking nararamdaman. Feeling ko nga kaya kong talikuran na naging buhay ko noon basta kasama ko lang si Damon. Sa bawat araw na nagdaan, tuluyan ko na ibinigay ng paulit-ulit ang katawan ko sa kanya. Tuluyan na ako nagpakabaliw sa kanya at hindi na naisip ang mga consequences na maaring kahantungan ng lahat dahil sa pagiging mapusok ko. Kontento na ako sa lahat na kung ano man ang nangyayari sa aming dalawa. Kaya lang dumating din talaga sa puntong hindi lahat ng inaasahan mo'y mangyayari. Darating at darating din pala talaga ang oras na masasaktan ka. Saan ka pupunta? Seryoso kong tanong kay Damon nang mapansin kong bihis na bihis ito na akala mo'y may lakad. Uuwi na muna ng Manila. Medyo matagal na ako dito sa isla at hinahanap na ako ni Alina. Seryoso niyang sagot sa akin. Kaagad naman ako nakaramdam ng pagtutol ng aking kalooban. Bakit? Paano ako? Iiwan mo na naman ba ako dito? Seryoso kong tanong sa kanya. Natigilan ito at kunot-noo akong tinitigan. Hindi pwedeng malaman ni Alina ang tungkol dito dahil tsaka kung magagalit siya. Seryoso niyang sagot na parang isang matalim na bagay na tumarak sa puso ko. Anong sabi mo? Damon, sabihin mo nga sa akin, anong plano? Ano ba talagang plano mo sa akin? Sa ating dalawa, may balak ka ba talaga na buruhin ako dito sa isla? Wala ka man lang balak na panagutan lahat naman nangyayari sa atin? Seryoso kong tanong sa kanya habang pigil ko sarili na maiyak. Ganito mga bagay hindi ko inaasang mangyayari sa akin at wala pa naman ako sa kalagitnaan ng pagiging mapusok ko. Ramdam ko ng sakit ng kalooban. Mahirap pala kapag hindi ikaw ang priority ng lalaking pinag-alayan mo ng lahat. Mahirap din pala kapag one-sided love lang ang meron sa aming dalawa dahil feeling ko wala akong karapatang mag-demand sa lahat ng nais na gusto kong mangyari. Paano ka? Paano ka, Selena? Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Wala tayong relasyon para sabihin sa akin ang bagay na yan. Seryoso niyang bigkas. Para ako sinampal sa katotohanan na hindi ko nga pala pag-aari ang puso ng lalaking kaharap ko ngayon. Nakatawan ko lang palang habol niya sa akin. Malapit na ba siyang magsawa sa akin? O talagang sawa na siya? Kay hirap, masakit pala to the point na hindi ko na kaya pang pigilan ang pagdaloy ng luha mula sa aking mga mata. Wala ka ba talagang nararamdaman na kahit nakatiting ng pagkagusto sa akin, Damon? Talaga bang isa lang akong parausan para sa'yo? Mahina kong tanong sa kanya. Umaasa ako ng kahit na kaunting pagpapahalaga mula sa kanya'y maramdaman ko man lang. Para naman kahit papaano, mabawasan man lang ang sakit ng kalooban na nararamdaman ko ngayon. Alam mo na kung anong sagot sa tanong mong yan, Selena. I really enjoy your body pero hanggang doon na lang iyon. Kung hindi ka masaya sa ganitong setup, pwede ka nang sumama sa akin pabalik ng Manila at iuwi kita sa mga magulang mo. Seryoso niyang sagot. Hindi naman ako makapaniwalang napatitig sa kanya na sinabayan ko pa ng makailang ulit na pag-iling. Hindi pwede, Damon. Hindi ko kaya. Dito lang ako sa isla. Maghihintay ako. Yes, hihintayin kita sa pagbabalik mo. Kagad kong sagot na sinabayan ko ng paulit-ulit na pag-iling. Napansin ko na tigilan ito at seryoso kung tinitigan sa mga mata. Bakit mo to ginagawa, Selena? Ilang beses na kitang binigyan ng pagkakataon na umalis pero bakit ayaw mo? Ano ang dahilan? Seryoso niyang tanong sa akin. Pasimple kong pinunasan ng luha sa aking mga mata at seryoso ko siyang tinitigan. Bakit ko to ginagawa? Hindi pa ba obvious sa mga kilos ko ang lahat, Damon? Hindi mo ba talaga nararamdaman ng damdamin na araw-araw kong pinapakita sa'yo? Seryoso kong sagot sa kanya.
Hindi siya nakaimik pero kitang-kita naman sa kanyang mukha ang matinding pagtataka. Mahal kita! Mahal na mahal kita! Hindi ko alam kung paano nag-umpisa pero maniwala ka sa akin. Minahal kita sa kabila ng mga pinaggagawa mo sa akin. Sa kabila ng pagbihag mo sa akin. Hindi ko mapigilan ng tuluyang mahulog ang loob ko sa'yo. Umiiyak ang bigkas. Kaagad ko napansin ang biglang pagsalubong ng kilay niya dahil sa sinabi ko. Are you serious? Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Selena? Seryoso niyang tanong. Ano nakakapagtaka Damon? Sa palagay mo, papayag kaya ako na manatili sa isla na to? Kung hindi kita gusto? Kung hindi kita mahal? Hindi ako tanga para pumayag na paulit-ulit na magpaangkin sa'yo. Kung hindi kita gusto, mahal kita kaya sana mahalin mo rin ako. Seryoso kong bigkas sa kanya. Nagpapatawa ka ba? Mahal? Imposible. Alam mo bang sa dami ng salita dito sa mundo, yan lintik na pagmamahal na yan ang ayaw kong paniwalaan. Seryoso niyang sagot sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig ko sa kanya. I don't care sa nararamdaman mo pero since ayaw mo umalis sa lugar na to, bahala ka. Hindi ko may papangako sa'yo kung kailan kita mababalikan. Pero kung gusto mo na umalis habang wala pa ako, you are free to go. Sabihin mo lang sa mga nagbabantay sa'yo kung anong gusto mo. Seryoso niyang sagot at mabilis akong tinalikuran. Damon, no. Hindi ako aalis. Wala akong balak na umalis at maghihintay ako sa muling pagbabalik mo. Seryosong sagot ko sa kanya. Pero parang walang narinig na tuloy-tuloy lang hakbang niya. Palayo sa akin na walang kasiguraduhan kung babalikan niya pa ba ako. Hindi ko na mapigilan pang mapahagulhol ng iyak. Sobrang sakit. Ang konting pag-asa na nasa puso ko'y biglang naglaho. Hindi ko akalain na sa kabila ng lahat ng mga ginawa ko sa kanya. Itong mga nakaraang araw, wala man lang pala siyang kahit nakatiting na naramdamang pagkagusto sa akin. Now, alam ko na kung gaano kasakit ang lahat-lahat. Kung ito man ang magiging karma ko sa lahat ng mga kasamaan na nagawa ko sa buhay ko, hindi ko yata kaya. Hindi ko alam kung hanggang kailan at hanggang saan ako magiging matatag. Pero nandito na ako. Tuluyan ko ng pinagkano ng sarili ko sa lalaking hindi pala marunong magmahal. Alam kong din sa sarili ko na hindi ko kayang bumalik pa sa dati. Hindi ko na maibabalik pa ang dating si Selena. Hindi ko rin kayang talikuran si Damon. Feeling ko nga handa na ako magpakamartir. Makasama lang siya, kahit saglit lang. Masaya na ako na maramdaman na kahit saglit lang nandyan siya at kasama ko siya. Sa tuluyang paglisan ni Damon ng isla ay para bang lalong bumagal ang takbo ng oras. Wala akong ibang ginawa sa buong maghapon, kundi ang tumitig sa karagatan. Umaasa ako na anumang oras. Babalikan niya ako at ipaparamdam sa akin na mahalaga rin ako sa kanya. Ma'am, ready na po ang lunch nyo. Hindi ko mapigilan ng mapakurap na makailang ulit na makarinig ako ang boses ni Manang. Ang babaeng nakatoka para handaan ako ng pagkain sa araw-araw. Ganito palagi ang mga linyahan niya, araw-araw at mga ganitong salita lang din ang palagi kong naririnig. Pakiligpit na lang po Manang, wala po akong ganang kumain. Mahina akong sambit. Totoo naman talaga, simula nung iwan ako ulit ni Damon dito sa isla pati pagkain kinatamaran ko na rin. Ayaw kong umalis dito sa harap ng binata. Gusto kong abangan ang muling pagbabalik ni Damon. 2 linggo na rin na mabilis na lumipas at wala man lang akong balita sa kanya. Natatakot akong isipin na baka nga kinalimutan niya na ako eh. Ma'am, kaninang umaga hindi din po kayo kumain. Tapos tanghalian ayaw niya na rin po. Baka po magkasakit na kayo niyan. Narinig kong sambit ni Manang. Himala, bagong script yatang narinig ko sa kanya. Bagong salita kaya muli ako napatitig sa kanya. Manang, palagay niyo po ba, babalikan pa ako ni Damon sa dito sa isla? Mahina akong tanong sa kanya. Ramdam ko na naman ang pamamasa ng mga mata ko at gusto ko na naman kumawalang mga luha. Ha? Naku, oo naman. Babalik dito si Sir Damon sa isla. Dahil sa kanya naman ang lugar na to. Sagot naman ni Manang sa akin. Malungkot ako napangiti. Pero kailan kaya? Matatagalan ba? Parang hindi ko na kaya maghintay Manang. Malungkot kong sambit at hindi ko na napigilan ng tuluyang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Hindi ko na napigilan pang mapahagulhol ng iyak. Naku, wag po kayo umiyak ma'am. Tarantang bigkas ni Manang pero hindi ko na siya pinansin pa. Hindi na ako nahihiya ngayon na makita ng kahit na sino na umiiyak ako. Hindi na ako nahihiyang ipakita kahit kanina na nasasaktan ako sa mga nangyayari sa buhay ko. Siguro kung hindi man lang maging sa akin si Damon, wala na ring halaga ang lahat sa akin. Ayaw ko na rin sigurong mabuhay pa dahil sa nakalipas na mga buwan, sa kanya na lang umiikot ang mundo ko. Binihag niya ako at natutunan ko na siyang mahalin.
Hindi ko alam kung bakit ganito ang magiging kapalaran ko. Pero mas maigi pa nga sigurong isinuko ko sarili ko sa mga otoridad na aktual kong pinagbabayaran lahat ng mga kasalanang nagawa ko kay Alina sa totoong batas ng bansa kaysa naman sa ganito na malaya nga akong nakakalabas ng bahay pero nakabilanggo naman ang puso ko sa isang lalaking hindi ako mahal. Ma'am, kung talagang masakit na po, pwede naman pong sumuko na. Hindi lang naman po si Sir ang lalaki sa mundo eh. Maganda po kayo at marami pa pong mga lalaking magkakagusto sa inyo. Narinig kong sambit ni Manang na lalo yatang nagpadagdag sa sakit ng kalooban ko. Ibig lang sabihin nito, kahit na si Manang, alam na alam niya na wala talaga kahit na katiting na nararamdaman para sa akin si Damon. Mabilis na lumipas ang ilan pang mga linggo pero walang Damon ang umuwi ni hindi niya na ulit ako nagawang silipin dito sa isla. Masakit, sobrang sakit pero siguro kailangan kong tanggapin ang katotohanan na hindi siya para sa akin. Kaya lang sa tuwing naisip ko naman ang tungkol sa bagay na iyon, tumututol ang kalooban ko. Hindi ko kaya. Hindi ko alam kung kaya ko pa bang panindigan ang nararamdaman ko para sa kanya. Kasalukuyan ako nakasalampak sa sahig at nakatutok ang aking mga mata sa telebisyon habang hindi ko napigilan ang sunod-sunod na pagpatak ng luha sa aking mga mata. Nakikita ko kasi sa screen si Damon na kasama niya ang sexy star sa isang event at hindi ko mapigilan ang masaktan. Kakatapos lang din ma-interview ng babaeng kasama niya at kumpirma nito na may relasyon silang dalawa at balak na raw nilang magpakasal next year. Hindi ko alam kung ano pa ba ang dapat kong ipaglaban. Sa bawat araw na nagdaan, feeling ko lalo ko lang pinapahirapan ang sarili ko. Hindi ko alam kung bakit kailangan ko tong gawin, gayong sa umpisa pa lang alam ko na kung anong kailangan ni Damon sa akin. Siguro nga para sa kanya, isa lamang akong babaeng parausan na kailangan niya akong dukutin para may sakatuparan at magantihan ako sa ginawa ko sa anak niya noon. Well, nagtagumpay siya. Sirang-sira ng lahat sa akin at warak na rin ang puso ko. Ma'am, dinala na kita ng pagkain mo dito sa silid mo. Special yan. Sinangag, tapat sunny side up egg. Sige na, kumain ka na muna. Wala sa sariling napatitig ako kay Manang kasabay ng pagtakip ko sa aking ilong. Mula sa pagkakasalampak sa sahig, dali-dali akong tumayot halos takbuhin kong banyo at pagkapasok ko sa loob. Wala na akong ibang ginawa ko hindi ang dumuwal ng dumuwal. Hindi ko alam kung anong nangyayari pero feeling ko may mali sa mga pagkain dala ni Manang. Kakaiba ang amoy at sobrang baho. Ma'am, ayos lang po ba kayo? Masama bang pakiramdam mo? Narinig kong sambit ni Manang. Hindi ko siya pinakinggan bagkos. Patuloy lang ako sa paglabas ng kung anong bagay mula sa sikmura ko. Nakakaramdam na rin ako ng panlalamig sa aking katawan at tagaktak na rin ng pawis mula sa aking noo. Naku, sige lang ilabas mo lang yan anak. Narinig ko mahina niyang sambit kaya hindi ko na mapigilan ng mapaiyak. Hindi ko alam kung bakit bigla akong naiyak sa katagang anak na lumabas sa bibig niya. Siguro, na-miss ko na si Mommy Bridget. Yes, si Mommy Bridget. Alam ko na matagal na nila akong hinahanap. Siguro nga, ito na ang pagkakataon para umuwi ako. Na kailangan ko nang sumukot kalimutan ng nararamdaman sa lalaking walang kahit nakatiting na pagpapahalaga sa akin. Ilang pagduwal pang ginawa ko bago nahimasmasan. Yun nga lang, nakakaramdam naman ako ng panghihina na para bang kahit ng paglakad kinatatamaran ko na at mabuti na lang talaga. Kasama ko si Manang na nakaalalay sa akin. Kung hindi baka ginusto ko na lang na mahiga dito sa loob ng banyo. Para makaipon ng kahit na kaunting lakas. Ma'am, pwede ko po bang damhin ang pulso nyo? Marinig kong sambit ni Manang. Wala sa sariling muling napatitig ako sa kanya, kasabay na malungkot na pangiti. Alam ko sa pagkakataon na ito sobrang miserable ako. Hindi po ako midwife, isa po akong kumadrona noong kabataan ko pa at marunong po akong magbasa ng pulso ng isang babaeng nagdadalang tao. Seryosong bigkas dito na labis kong ikinagulat. Ha? Anong sabi niyo? Buntis? Iniisip niyo po bang buntis ako? Mahina akong tanong. Bigla akong napaisip. Shit, oo nga pala. Kailan ba ako dinatnan ng huli kong period? No, hindi. Simula nang dumating ako dito sa isla, hindi na ako dinatnan ng buwanan kong dalaw. Pakiramdam ko bigla akong pinagbagsakan ng langit at lupa. Sana isip ko. Wala sa sariling napahawak ako sa impis ko pang tiyan at lalong hindi ko na napigilan ang mapahagulhol ng iyak ni kinataranta ni Manang. Diyos ko, anong masakit sa iyo anak?
Huwag kang umiyak, ayos lang yan. Hindi pa naman sigurado eh. Halata ang pagkataranta sa boses na bigkas nito. Hindi ko mapigilan ng mapailing. Okay po, sige, damhin niyo pong pulso ko dahil kahit ako'y sigurado na mukha nga po akong nagdadalang tao dahil never na po akong dinatnan ng buwan ng dalaw kumanang malungkot kong bigkas. Sa kabila ng pag-iyak ko, ano kayang gagawin ni Selena kung sakaling buntis siya? Ipaalam kaya niya ito kay Damon? Dahil sa rejection na natanggap niya, tuluyan na bang isusuko ni Selena ang pag-ibig niya kay Damon? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.